Tayo po'y dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos, kung saan ito po yung pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon na siyang ating kaligtasan. At sama-sama po muna tayong tumayo upang tayo po'y magbigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, beloved Brother Jonet. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Maminamahal tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit mapagpalaan naming Ama, Diyos, sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpupunig pa salamat sa O Diyos sa malayang pagkakataong pinagkalumos sa bawat isa namin. Ngayon pumapakinggan iba ng salita, ang aming dalangin Diyos magsiblit na pagkain ng aming kaluluwa, mag-isahin po mga webcast viewers. Bigyan mo sa napagkakataong makapaglingkod sa ibang lingkod. Patubay mo kasi pagkat kung sa akin wala akong magawa. Sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway. Lahat ng dimohit lang at pag-aalilangan cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise dakilang Diyos. Ang pinakamataas pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat ay naukulam sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Pastor Kristo. At ang babati ng isang magandang hapon, nagdudubigay ng doble paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, the end-time prophet of God. Patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang sa buong sambayan natin mga pastor, sa ating po mga webcast viewers, magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Kung darating ang ating dakilang Diyos sa oras na ito, may makikita kaya siyang Kristiyano na matapat. Ayon sa bilang, pagka may anniversary at may okasyon, dadatan niya kayo mga yun, minamahal. Tandaan po natin, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay malapit na, malapit na, malapit na. At kung kayo'y sanay kayo doon sa mga pangyayari ngayong panahon na ito, minamahal, tandaan po natin, wala tayong dapat isipin kundi ang paglingkuran natin dakilang Diyos sapagkat sa Kanya lamang ang kaligtasan, minamahal. Hindi ang ating hanap buhay, hindi ating makakilala, hindi yung siguro hindi na mabalik ang dakilang Diyos. Sabi mo lang yun, siguro. Kaya nga, habang tayo'y naghihintay sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, pakabutihin po natin, minamahal ko. Ang sabi nga, minamahal, sa ating pong paksain ngayon, mabungang paglilingkod. Ang isang mabungang paglilingkod, minamahal, katulad nung, ang sabi nga balingkod, makinig ka ng mainam pag ika na sa banal na gawain. Sapagkat kung minsan narinig na yung balingkod, pagdadakila sa Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, ang Diyos ay dakila, hindi mo rin sa kinakailangan lagyan ng dakila pa, minamahal ko. Ababanggitin mo dapat ang kadakilaan. Huwag mo sasabihin kapasalamatan, wala po sa diksyonaryo ng Tagalog yung kapasalamatan. Pagpapasalamat, meron. Kaya, sabi natin, kapasalamatan. Saan nyo nakuha yun, minamahal ko? Dito lang. Huwag po, minamahal. Gamitin natin yung Tagalog dictionary, pagpapasalamat. Giving thanks unto God. Yung kapasalamatan, paano nyo i-translate yun sa English? Kaya, gumawa tayo ng tama, minamahal. Yung mabungang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yan po, minamahal ko, ang dapat manggaling sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung right word, minamahal. Tamang salita. Upang ang tao nakikinig, minamahal ko, hindi lamang ikaw, kundi nakikinig. Maaaring sabihin mo, ligtas na ako. Paano sila, minamahal ko? Na ayaw ng salitang kapasalamatan at pagdadakila. So susunod, minamahal, pag narinig ko yan, magpapadala ako ng 1/4 sheet of paper. Hindi pagdadakila, hindi kapasalamatan, kundi kadakilaan at pagpapasalamat. Ang sabi ng Biblia, I have chosen you. Pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang siya'y maluwalhati. Magmula sa masamang buhay, minamahal, dinala tayo ng ating dakilang Diyos sa liwanag
Kinakailangan ang Kristiyano ay maging halimbawa sa lahat ng mabubuti. Tandaan po natin yun, minamahal. Sa lahat ng mabubuti. Hindi ikaw ang nabubuhay ngayon, kundi ang Espiritong nasa iyo. Kaya lang kung minsan, yung Espiritu mo pa rin ang nananaig. Bakit, minamahal? Kasi ganoon ang tao, gusto niyang mahiwalay siya. At ihiwalay ka namin pagdating ng rapture. Hindi ka namin kasama. Dahil sabi nga po, minamahal mga kapatid, is it the main church? Is it the May Kawayan Church? Walang, hindi pinag-usapan yung minamahal. Magpatotoo ka. Huwag mo sabi ko saan ka galing. Sapagkat, siyempre, yung mag-interview naman siya magtatanong saan po kayo. Huwag mo babanggitin. Kasi nga, minamahal ko, dagdag lang yun ng kwento, minamahal. I have chosen you, sabi ng Biblia. Basahin natin, minamahal ko. Juan Kapitulo 15, versikulo 16, praise God. Dito po sa Juan 15, talata 16, ganito po ang pagkasulat. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayo inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. At upang mapapanatili ang iyong bunga, upang ang anuman inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Yung masipag na Kristiyano sumusunod sa kalooban natin, dakilang Diyos, sila pinagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa anumang bagay, sa hayo, sa pag-aayuno, minamahal ko, sa pag-awit ng tama sa ating dakilang Diyos, pagpapalain ka ng ating dakilang Diyos. Ang sabi sa Biblia, minamahal ko, Isaiah 33:3, Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot siya at magpapakita sa iyo ng mga bagay na hindi mo lubos maunawaan. So makita po natin, minamahal, ang mga tao sa Pilipinas, pero hindi na nga nila naunawaan yung kanilang ginagawa, minamahal ko. Ngunit sasabihin nila, pupunta sila sa langit. Makita po natin yung minamahal. Pupunta sila sa langit, minamahal. Kung may nabili silang ibang lote para sa langit, minamahal ko, maaari. Pero yung langit na nadali ng Diyos para sa atin, minamahal ko, yun ang alam kong pupuntahan ko. Ha? Sabi nga po, minamahal, kaya maging wise ang tao, minamahal. Hindi nabubuhay ang tao, minamahal ko, sa kanyang kinakain. Nabubuhay siya sa ipinakakaing salita sa kanya galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po ang tama, minamahal. Kaya nga po, sabi, Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi pa nga, ngunit, paano tutugon ang ating dakilang Diyos, minamahal? Ang sabi, Matthew 6:33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Makita po natin, minamahal ko. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang katwiran at lahat ay ibibigay sa iyo. Nasaan ang kaharian ng Diyos, minamahal ko? Nasa atin. Nasa bawat mananampalataya, minamahal ko. Nasaan ang katwiran ng ating dakilang Diyos? Nasa iyo. Kung ikay lumalakad na may katwiran, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. And everything shall be added unto you. Ibibigay natin. Hindi ka mo problema, minamahal ko. Hindi kami problema sa anumang bagay, minamahal ko, sapagat yung inaalala ng mga tao sa libutan, yung hindi naglilingkod sa Diyos, minamahal ko, inaasahan nila, minamahal ko, bagong taon, bagong buhay, anong kakainin natin, anong daramtin ko, minamahal. Samantalang Biblia, sabi nga po, ibibigay sa iyo lahat ng ating dakilang Diyos. And then you will ask yourself, paano ibibigay sa ating malalang Panginoon? Makinig ka na mainan. Paano ibibigay sa ating dakilang Diyos? Maging tapat ka. At isang tsak na bagay, ayon sa narinig na patotoo ng mga kapatiran, minamahal, kung paano ang Diyos ay magpala. Hindi na nga para sa iyo, pero ibibigay ng ating dakilang Diyos. Alang-alang mapatunayan na ikay kanyang anak. Alam niya, isipan mo naman, bigyan ng halimbawa, minamahal ko. May pinupuntahan ako sa lugar, minamahal ko. Nagustuhan ko yung higaan, minamahal. Bibilhin ko. Babayaran ko. Kasi tinignan ko yung gawa, minamahal ko, maganda. Babayaran ko. Nung aking itanong kung magkano, alam niyo ba, minamahal? Ibinigay na lang. Ibinigay na lang. Sabi nga, hindi, babayaran ko yan. Hindi sabi, sa'yo na lang po. Bibili ako na akin. So makita po natin, minamahal. Yung talagang, sabi nga, sa loob ng aking puso, babayaran ko talaga. Tandaan po natin, minamahal ko, hindi mo mauunahan ang Diyos sa pagpapala. Ibibigay siya ng ating dakilang Diyos, libre, walang bayad, nakangiti pa yung magbibigay. So makita natin, mga minamahal, yung talinhaga ng punong igos, minamahal. Doon natin makikita ang church natin ngayon, minamahal mga kapatid. Basahin po natin yon, Lucas
13, 6 hanggang 9. Praise God. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, ang versikulo po ay 6 hanggang 9. At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. At siya ay naparoon humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga ng puno ng igos na ito at wala akong nasumpungan. Putulin mo, bakit pa makakasikip sa lupa? At pagsagot niya sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna na sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. 9. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Dadapwat kung hindi, ay puputulin mo. Amen. Kung hindi ka magbunga, sisibakin ang iyong puno. Tandaan po natin, minamahal, we are waiting for the rapture. Be ye ready. Maging handa kayo, minamahal. Sapagkat tandaan po natin sa mga pangyayari ngayon, hindi natin i-elaborate, minamahal, gagawin lahat ng dyablo ang lahat ng paraan para may isama kanya sa impyerno. Ngunit maging wise po tayo, minamahal mga kapatid, nasa pagdalo, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, sa pag-aaral ng salita ng pinakamamalapan, sa paggawa ng kanyang kalooban, minamahal, magkakaroon ng mabungang paglilingkod. Isipin po natin, minamahal ko, 3 taon akong naghintay, sabi nung may-ari na lupa, minamahal ko doon sa nag-aalaga, minamahal. Ano, sabi minamahal ko, hayin niyo munang diligan ko, lagyan ko ng pataba at kung hindi po mamunga, ako na pong bahala. Makita natin, nung ilagay yatang sa balikat ng ating magulang sa ating pinakamamalapan ng iglesia, minamahal. Siyempre, may mga Kristiyanong alinlangan, minamahal ko. Yung iba gusto lang gumaling. Yung iba gusto lang pagpalain, minamahal. Ngunit nanalangin ang tao ng Diyos. Nagsumamo sa ating dakilang Diyos. Lumuhod, araw at gabi, nagpuri sa pinakamamahal na Panginoon. At nakita po natin na resulta, minamahal ko. Kung hanggang ngayon hindi mo napapansin, minamahal ko, maaring bulag ka na. Ngunit tandaan po natin ng isang Kristiyano na bukas ang mata, nakikita niya kung paano gumawa ang ating dakilang Diyos sa banal na gawain ito, minamahal. Kaya nga po yun na inaasahan ng ating dakilang Diyos na ikaw man na pinagpala ng pinakamamalapan, bagamat narito ka, sabihin natin, naghihirap ako. Amen. Ngunit dadaling ka sa langit ng ating dakilang Diyos. Hindi pinag-uusapan yung meron kang isang wheelbarrow na ginto, pambayad mo kay San Pedro. Hindi po, minamahal. Dito pa lamang sa lupa, binayaran ka na ng ating dakilang Diyos. Bakit, minamahal? Malusog ka. Kahit na wala kang pera sa bulsa, nasa gawain ka, pinagsusumikapan mo. Yung ba'y sarili mo? Hindi, minamahal. Pag-ibig yun ng ating dakilang Diyos sa itininim sa iyong isipan na nais niyang makita ka ng mukhaan pagdating ng araw. Tandaan po natin yun, minamahal. It is not our own works. Hindi ating trabaho, minamahal ko. Kundi ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi nga po, pwede nga sabi niya, lahat ng pinili ko nung araw pa, ligtas na. Ngunit nais makita ng ating dakilang Diyos na tayo kikilos, tayo gagawa. Hindi tayo bubulong-bulong tatalikod, minamahal ko. Hindi natin sasabihin na ako yung pinakamagaling. Hindi po, ang pinakamagaling sa lahat ng ating dakilang Diyos. Sapagkat plano niya lahat ito, minamahal ko. Ang gagawin natin, susunod lang tayo. Yun po, iisipin natin, minamahal. Kaya nga po, pag-isipan natin mabuti, minamahal. Pag-uwi sa mga tahanan, limiin nyo mabuti, minamahal ko. Isipin nyo mabuti. Ano na nga ba nagawa ko na mabuti sa church? O kaya, ano na nga ba nagawa ko mabuti sa aking sarili? Sapagkat tandaan natin, minamahal ko, ang totoong Kristiyano, hindi siya nananatili doon sa dati ng buhay, minamahal ko. Ngayon, naglalakad siya sa panibagong buhay galing sa ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga ko, hindi mo pa narating yun, minamahal, delikado. Mabuti sabi, ang rapture pa bukas. Sabi, maghanda ako na ngayon. Ngunit hindi. Magbasa kayo ng Biblia, wala pong ibinanggit na oras, maski sa mga anghel, hindi sinabi. So makita po natin, minamahal, be ready. Maging handa kayo, minamahal. Ang sabi, minamahal ko, didiligan. Diligan ng luha, minamahal ko. Pataba, panalangin. Pagsusumamo, paghayo, minamahal ko.
Tignan po natin ang hirap ng tao ng Diyos, minamahal. Tignan po natin ang sakripisyo ang ginawa nila. Sabi nga po, hindi naman tayo hinihintay ng dating dakilang Diyos na katulad no, minamahal. Ngunit pwede natin gayahin. Pwede natin gawin yun, minamahal. Ngunit sabi nga po iba, gusto papetik-petik lang. Naghihintay kung ano makita ang mali. Tandaan po natin, minamahal. Ang guys, makita ng ating dakilang Diyos yung tama. Sapagkat yung mali, sa diablo yun. Yung commit na hindi tama, sa diablo yun. Kaya sabi nga, kung wala kang magawa, mag-pray ka na lang, mag-ayuno ka, magbigay ka sa gawin na ating pinakamamalapan nun. Huwag kang magsasalita. That is against you. It is not against the church, it is against you. Kung makita po natin, minamahal, pag sinabi natin, hindi ka palubusang nagbago. Tandaan po natin ang minamahal. Ang sabi nga po, minamahal ko, ang sabi sa Biblia, pag mabunga ang iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, lagi mo maramdaman ang presensya ng walang Panginoon. Hindi ito pinipilit, minamahal. Isinusuma mo sa ating dakilang Diyos. Nang pagtaas ng iyong kamay, paghingi mo ng tawad sa ating pinakamamala, pero minsan ang paipadaman niya sa iyo ang kanyang banal na presensya. Yun ang kayamanan ng isang Kristiyano, minamahal. Kahit na sabihin natin, 7 ang sasakyan mo dyan, puro bago, minamahal ko. Ngunit sabihin ko sa iyo, lagi ko nararamdaman ang presensya na ating dakilang Diyos. Itanong mo sa akin, mayaman ka ba? Mas mayaman ako, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Lahat ng material na bagay, iiwanan mo. Pati ikaw, iwan. Ngunit ang tamang Espiritu natin dakilang Diyos, laging nasa piling ng ating pinakamamalapan. Efeso 5:18. Praise God. Aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talatay 18. At huwag kayo magsipaglasing ng alak na kinarurunan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. Without God, we are nothing. Isipin po natin yung minamahal. Kahit na gaano mo kabango yung pabango mo, kahit na gaano bago yung damit mo galing pa ng ibang bansa. Without God, you are nothing. Kaya sabi nga, kinakailangan sa Kristiyano laging nagpapakumbaba. Kahit na sabing, malikom mo lahat ng kayamanan sa buong daigdig. Oo, itinambak mo na sa iyong warehouse yung lahat ng ginto. Pero may iwan ka sa rapture, kawawa ka naman. Ngunit ang isang Kristiyano nagpapakumbaba at nagsusumamo sa dakilang Diyos, tandaan po natin, minamahal. Sabi nga, though you are poor, you are rich spiritually. Bakit minamahal ko? Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Palakpakan natin ang pinakamamalapan. So, sabi sa Biblia, kayo manatili sa akin. Minsan kasi, ang sabi ng mga tao, mabigat na yung salitang yan. Hindi mo pa nagagawa, mabigat na. Hindi mo pa pinatunayan sa iyong sarili na kaya mong gawin, mahirap na. Ganoon ang isipan ng tao, minamahal. Dinala ka ng ating dakilang Diyos sa tamang gawain. Binigyan ka ng pastor na magtuturo sa iyo. Lahat ng salita ay nasa Biblia, minamahal. Hindi sila gumawa ng sariling doktrina, minamahal. It is the doctrine of the Bible, minamahal kong kapatid. Kaya sabi nga po, bago mag-iisip, bakit ka mag-iisip ng iba, minamahal? Sapagkat tandaan po natin, minamahal na kapatid, sabi nga po, sa daigdig na ito, ang kaaway, umaaligid-aligid lang. Oo, may espiritu na ating dakilang Diyos. Isang pagkakamali, isang tsak na bagay, dadaling ka niya sa impyerno. Maging wise po tayo, minamahal. Sabi nga po, hindi ako nagbibilang, minamahal ko, ng mga tao. Ang binibilang ko ay kabutihan ng ating dakilang Diyos. Bakit, minamahal? Ang Diyos hindi po nagbabago, minamahal. Kaya kinakailangan, hindi rin ako magbago sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kahit na mahina ang aking katawan, kahit hindi ko na kaya, pipilitin ko. Mapalugdan ko lang ang Diyos na tumawag sa akin sa banal na gawain ito na Jesus Miracle Crusade. Maipakita ko lang sa ating dakilang Diyos na karapat dapat ako lumakan sa gintong kalsada pagdating ng araw. Gagawin ko, minamahal. Ang sabi nga nila, kung barilin na yung mga walang bakuna. I'm 70 years old. Okay, shoot me. Kung puputok ang baril nyo. Yun po, minamahal. Yan ang maging isip na isang Kristiyano, minamahal.
na kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos, na iingatan ka ng pinakamamahal na Panginoon. Tandaan niyo po yan, minamahal. Iingatan ka natin, dakilang Diyos. Nakita po natin, minamahal ko, sa libutan, may insurance. Kinakailang may... Ngunit ang totoong Kristiyano, insured na tayo. Pag ikay matapat sa paglilingkod sa atin, dakilang Diyos, insured ka sa langit, sa buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 15, versikulo 2, 3, 4. Ating basahin. Dito po sa Juan 15, talatay 2, 3 at 4, ganito po ang pagkasulat. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamagitan ng salita ng sa inyo'y aking sinalita. 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Amen. Maliban na lamang tayo manatili sa paglilingkod sa atin, dakilang Diyos, hindi tayo magkakabunga. Alam mo, minamahal, kayo mismo nagsasabi, nasaan na si magaling? Wala na. Inalisan naman ang Panginoon. Sapagkat ang galing niya, kanya lang. Ngunit ang galing na isang totoong Kristiyano, minamahal ko, galing sa Diyos. The knowledge of whom you are serving. Yung pagkakakilala kung sino yung pinaglilingkuran. Hindi ikaw mismo. Hindi lumalabas sa labi mo. Kundi yung kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Yung po dapat minamahal. Sapagkat ni kailanman hindi tayo magkakabunga. Hindi tayo makagawa na mabuti kung wala tayo sa ating dakilang Diyos. Yung tagal natin pag-uusap na minamahal ko, siguro naka 50 mura na ako. Ngunit hindi po lumalabas siya, minamahal. Inalis na naman ang Panginoon. At lalabas sa bibig ko, minamahal ko, praise the Lord, hallelujah. I love you, Jesus, I love you, Lord God. Yun po, minamahal. Bakit minamahal? Wala akong maibabayad sa Diyos. Wala akong maibabalik sa Diyos na hindi galing sa Kanya. Maging ang buhay ko ay pag-aari ng pinakamamahal na Panginoon. Ang ibabayad ko, minamahal, kundi ang gumawa ng mabuti. Nakalulugdan ng Diyos. Baging ang aking kapwa, mamahalin ko. Sabi nga, love your enemy. Kahit nagalit ka dyan, mahalin mo bakit? Minamahal mo. Ang Diyos ay pag-ibig. Huling versikulo, minamahal. Galatia 5:22-23. Maganda ang ating mga awit na manunod to. Praise God. Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, ang talatay 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga ganung bagay ay walang kautusan. Amen. Makita po natin, minamahal. Meron ba kayo lahat noon? 22-23? Meron ba tayo rin, minamahal? Can you say amen? Can you say amen? Titignan niyo ng ating dakilang Diyos, minamahal. It's the year of the tiger. Inilagay ko sa lamesa namin namin yung figurin na tigre. Tandaan po natin, minamahal, figurin lang yun, wala magagawa yun. Ang biyaya ay galing sa Diyos. Tandaan po natin. Kaya meron tayong bagong chapel, minamahal ko. Nang dahil sa pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. No more, no less. Our love of God, our love to God, constrains us to make this chapel. Ang sabi nga, Balnigod, ulitin ko, Brother Fred, kabalikat ka ba? Amen. Sa mumunting halaga, kabalikat ako sa panalangin, opo. Ngunit nanalangin ako sa dakilang Diyos